Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Daong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat
wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya at Diyos, tagapagsunggalang niya, manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik
Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa. At ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkakaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon marahil sila'y magbabalik loob at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahahasikan ng salita. Pagkatapos silang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan, at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin yung talinghaga tungkol sa magsasaka na naghahasik ng kanyang mga binhi sa iba't ibang mga lupa. Bago ko po puntahan yung ebanghelyo, may gusto po muna akong ikwento sa inyo. Sa isang parokya po, minsan na napuntahan ko, meron po akong nakakwentuhan, mga lola po ng parokya. Habang nagkakwentuhan kami, meron silang biglang itinanong sa akin. Nagulat po ako. Ang tinanong nila sa akin, ano po yung pinakamagandang klase ng kamatayan? Sabi ko sa sarili ko, ayaw ko pa naman po. Gusto nyo na po ba? Hindi ko naman po sinabi sa kanila. Binigyan pa nila ako ng pagpipilian. Sabi nila, yung kamatayan daw ba na payapa, yung habang natutulog lamang, bigla na lang mawawala. Yung ikalawa daw, yung magkakaroon ka pa ng sakit, para may panahon pa daw na makapagsisi sa mga kasalanan. Ikatlo, yung biglaan daw po sa pamamagitan ng aksidente para tapos daw agad. Siyempre sa sarili ko po, yung pinili ko po,
ay yung payapa lamang. Yung option 1 po yung pinili ko. Sino ba naman po yung gugustuhin na mahirapan pa sa dulo ng kanilang buhay? Naniniwala din po ako na bawat isa sa atin gusto ng payapang paglisan sa mundong ito. Pero sabi ko sa kanila, kahit na anong klase ng kamatayan yung ating maranasan, posible pa rin na maging maganda ito. Kahit na anong uri ng kamatayan yung ating maranasan, posible at pwedeng maging maganda yung ating wakas. Sa papaanong paraan po? Sabi ko sa kanila, magkakaroon ng magandang wakas kung yung buhay natin sa ngayon pa lamang ay buhay na tapat at sumusunod sa Diyos. Anong klase man ng wakas kung ngayon pa lamang tayo ay tapat na sa Diyos, tayo ay nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos, lagit lagi ang ating magiging wakas ay yung ating poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, napakahalaga na yung buhay pa lang natin sa ngayon ay nagsusumikap na tayong maging mabuti katulad ng ating Panginoon. Para yung ating wakas sa dulo ng ating mga buhay, si Jesus yung ang ating kakaharapin. At kapag si Jesus yung ating kinaharap sa wakas ng ating mga buhay, napakaganda nito. Napakaganda. Dahil tayo ay makakasama niya magpasawalang hanggan. Kaya mga kapatid, ang patuloy na paanyaya sa atin, magsumikap na masundan yung mga itinuturo at mensahe ng Panginoon. At paano natin mapagsusumikapan na masundan yung mga turo ng ating Panginoon? Magsisimula po sa pakikinig ng mabuting balita. At doon na po papasok yung ating talinghaga. Sa pakikinig ng mabuting balita. Sinabi po sa ating mabuting balita, yung Diyos ay yung magsasaka at yung mga binhing itinatanim niya, ito yung salita ng Diyos. Ito yung salita niya na nagbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. At gustong tanongin tayo ng ating Panginoon sa araw na ito, anong klaseng lupa yung ating mga kalooban? Anong klaseng lupa yung ating mga puso na tinataniman ng Diyos ng mabuting balita? Tingnan po natin sa ibinigay na talinghaga. Tayo ba ay lupa sa daan, matigas, naglaglag ng binhi, pero hindi nagtagal, naaagaw agad ng mga ibon. At ipinaliwanag ni Jesus, inagaw agad ni Satanas yung kanyang inihasik sa lupa sa daan. Tayo po ito, kung nakikinig nga tayo, pero hindi naman talaga umaabot sa ating mga puso. Nakikinig tayo, pero yung salitang ibinabahagi sa atin ng Panginoon ay madaling naaagaw ng masama, madaling naaagaw ni Satanas, kaya hindi nakakagawa ng pagbabago sa ating mga buhay. Tayo po ba ay lupa sa daan? Ikalawa po, tayo po ba ay lupa na mabato? Ano pong ibig sabihin nito? Dumadating yung binhi, tinatanggap agad, may paglago, pero madaling namamatay. Sa paanong paraan? Dahil daw, meron mga bato ng pagsubok sa buhay. Ganito daw nawawala agad yung mabuting binhi na itinatanim ng Diyos. Kapag tayo tumatanggap agad, pero pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, madaling napanghihinaan ng loob, madaling bumibitaw sa kabutihang itinatanim ng Panginoon. Tayo po ba ay madaling umaalis at bumibitaw sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok? Yung ikatlo po, sa dawagan, sa mga matitinig na lupain, tumutubo yung binhi, pero hindi tunay na lumalago. Bakit? Kasi may mga humaharang na kaagaw, mga matitinig na dawagan. Ano pong pakahulugan nito sa ating buhay? Oo, dumadating yung binhi ng mabuting balita, pero yung ating mga buhay,
may iba't ibang mga kaagaw para doon sa mabuting balitang ibinibigay ng Panginoon. Ano yung mga kaagaw na sinabi sa Ebanghelyo? Kapangyarihan, kayamanan, mga makamundong mga bagay. Ano po ba yung inuuna ng ating mga buhay? Kaya hindi lumalago yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Baka inuuna natin ang mga makamundong bagay, inuuna natin ang mga kayamanan, kaya tunay na hindi makalago yung binhi na itinatanim ng Panginoon. Saang lupain naging mabunga yung binhi na itinanim ng magsasaka? Sa matabang lupa. Sa lupa na handang tumanggap at magpalalim ng salita ng Diyos. Tayo po ay matabang lupa kung hinahayaan natin na yung salita ng Diyos ay dumating sa ating tenga, umabot sa ating puso, maintindihan at mapagnilayan ng ating mga buhay. At ito po yung paanyaya sa atin. Yung Panginoon po magbubuhos ng kanyang biyaya at pagpapala, magbubuhos ng pagbibigay ng direksyon. Anong klaseng pagtanggap yung ating ginagawa sa ating mga buhay? Nawa yung ating pagtanggap ay katulad ng matabang lupa. Tunay nating isinasa puso yung mga ibinibigay ng Diyos na pagbibigay ng direksyon. Tunay nating hindi lang tinatanggap, ngunit nakikita rin sa bunga ng ating mga buhay. Ibig sabihin ay isinasagawa natin yung ating mga napapakinggan sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ito po yung napakahalagang paalala sa atin. Ninanais ng ating Panginoon na tayo ay mapabuti. Ninanais ng Panginoon na makasama tayo ng walang hanggan. Ninanais ng Panginoon na magkaroon tayo ng magandang wakas sa ating mga buhay. Ang tanong lamang po, katulad ba ng Panginoon, ninanais din ba natin yung mabuti sa ating mga buhay? Ninanais ba natin yung kaligtasan? At ninanais ba natin na matanggap yung magandang wakas? At kung ninanais po natin mga kapatid, pagsusumikapan natin na tunay na tanggapin yung salita ng Diyos at hayaan itong mamunga sa ating mga buhay. Patuloy nawa nating ipagdasal na yung salita ng Diyos ay tulungan tayong magbago, tulungan tayong lumago sa buhay na ito, at tulungan tayong matanggap yung magandang wakas na ninanais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang mga hasik ng binhi ng salita ng Diyos. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, banal na manghahasik, basbasan mo kami. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tag-iisandaang ani. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyahan sa mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawag dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasinawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng iyong kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. Yearn to know in Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone is our save. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved.
Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kalwalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalala na yung ating Panginoong Jesus Nazareno, ninanais yung magandang buhay at magandang wakas para sa ating lahat. At magsisimula ito sa ating pakikinig, pagtanggap, pagpupunla ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Nawa kapag ating natanggap yung salita ng Diyos, yung pagbibigay ng direksyon ng Diyos, ating talagang mapagnilayan at maisabuhay ito sa ating mga buhay upang tunay nating magawa ang nais niya at tunay nating makamtan ang magandang buhay na ninanais ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang laloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.